Eto nga't nagpaka-busy na naman ako sa buong maghapon, tapos eto nga't naisipan ko na ulit mag-DIY dito sa bahay. Etong hanging cabinet na 'to nakalagay dati sa sala, tapos nilipat ko naman sa kwarto, tapos ngayon ililipat ko naman sa CR namin. At dahil wala nga dito sa bahay ang asawa ko, walang maglalagay ng pako, kaya dinlagyan ko na nga lang nitong glue na nabili ko lang sa online. Sobrang dikit kasi talaga ng glue na 'to, ewan ko ba kung anong klaseng glue 'to dahil sobrang dikit talaga niya. Tapos eto nga nung malagyan ko ng glue, nilagay ko na kaagad dito sa pader. Naghintay lang ako ng ilang oras bago ko nilagyan ng laman. Hindi na kasi talaga organized sa mga gamit namin dito sa CR kaya ayan naglagay na ako ng cabinet. Eto namang parcel na 'to, nung isang araw pa talaga 'to dito sa bahay at ngayon ko pa lang talaga nabuksan dahil naisipan ko nga gumawa ng mango shake. Nung nalaman kasi ng mga anak ko na blender 'to, ay nung isang araw pa talaga sila nagpapagawa sa akin ng mango shake dahil bumili nga din ng mangga ang asawa ko. Sobrang nagustuhan ko talaga ang blender na 'to tapos 2-in-1 na din siya. Meron siyang maliit na pang blender para naman sa mga halimbawa yung magbe-blend tayo ng kape o kaya ng peanut, beans. Pagkatapos ko i-unbox, sinugasan ko lang 'tong mga gamit tapos ayan, nag-umpisa na nga akong gumawa ng mango shake. Sa totoo lang, first time ko talaga magkaroon ng ganitong blender kaya tuwang-tuwa talaga ako. Ang ganda din talaga ng blender na 'to, puwedeng pang personal use o kaya kapag may business ka. Ganito nga yung nakikita kong blender na ginagamit dun sa binibilhan namin ng shake ng mga anak ko. Saglit lang nakagawa na kaagad ako nitong mango graham shake. Ang bilis lang talaga niya makagawa ng shake. Pagkatapos ko nga uminom ng shake, nagligpit naman ako ng mga pinagkainan namin dito sa labas. Hindi pa rin pala ako nakakapagligpit. Putol-putol nga din ang ginagawa ko at hindi din talaga matapos-tapos dahil yung bunso ko sobrang liko talaga. Sobrang liksi na talaga niya kumilos. Malingat lang talaga ako ng kaunti, mamalayan ko nasa labas na. Kaya kailangan talaga palaging sarado ang pinto dito sa loob ng bahay dahil yung gate namin hindi pa din talaga naaayos at nakakalabas talaga siya. Napakahirap pa naman dito sa amin dahil may mga driver talaga dito na sobrang bilis magpatakbo. Nakaalam mo naman nasa highway sila. As in dire-diretso talaga, hindi man lang nila naisip na baka mamaya may biglang makatawid na bata. Eto nga't ginabi na talaga ako sa ginagawa ko. Nakapagtiklop na nga ako nitong mga tiklupin ko tapos etong bunso ko nanggugulo talaga. Habang nagtitiklop nga ako, pinapasok ko muna yan sa loob ng kwarto at pinabantayan ko muna sa asawa ko dahil kapag nandito siya sa labas na guguluhin niya talaga yung mga tinitiklop ko. At dahil sobrang kulit na talaga ng bunso ko, minsan talaga hindi maiwasan na maumpog siya lalo na dito sa kwarto ng mga anak ko kapag naglalaro siya dito. Kaya ito naglagay na ako nitong headboard. May nailagay na naman ako sa isang kwarto kaya dito naman ako naglagay. Para siyang foam bricks kaya sobrang dikit talaga niya. Ang lagkit talaga niya at dumidikit talaga sa kamay yung mga pandikit. At basta may ginagawa talaga ako, itong bunso ko nangungulit talaga yan. Kaya ito't nagpatulong na din talaga ako dito sa asawa ko para mas mabilis matapos. Etong headboard sticker na to, malambot to, kaya kahit maumpog ang mga anak natin, hindi sila basta-basta masasaktan dyan. 30 pieces nga pala tong binili ko. Pwede din kayong bumili ng 5 pieces at saka 10 pieces. Maglalagay din sana ako nitong wallpaper sticker na to, kaya lang ayaw naman ng panganay ko dahil ayaw daw niya ng design. Pagkatapos namin magdikit ng headboard sticker, nagpahinga lang ako saglit dahil madami pa talaga akong gagawin.